pag-asa. Praise God. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yung malakas na palakpak, bigyan natin kay Lord. Praise the Lord. At basahin natin ang ating pag-aaralan ngayon sa Aklat ng Awit, Kabanatang 27, talatang 14. Ito pong sinasabi ng Bible. Kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa Kanyang salita. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, kay Yahweh ka magtiwala. Lahat na magtitiwala kay Yahweh, tiyak tagumpay. Amen ba? Kaya itong ating pag-aaralan ngayong araw na ito, trust in God. Dalangin ko sa Diyos, kayong lahat ay Kanyang pagpalain. Huwag kayong magdalawang isip, huwag kayong mag-alinlangan. Buhay ang Diyos na ating tinatawagan. So, bago kayo maupo, ako po ay nagpapasalamat kay Lord kasi siyang ating kalakasan. Kaya tuwing ako'y nagigising sa umaga, thank you Lord. Siyang aking lakas. At kapag tuwing kayo makikita ko, lalo kong lumalakas. Ito, totohanan po ito. Kayo mga dumadalo sa gawain dito, kalakasan kayo ni Brother Rod. Totoo yan. Kasi alam nyo ba na tuwing makikita ko kayo, kahit na malakas ang ulan, naririyang kayo, tumitibay ako kapag nakikita ko kayo eh. Hindi ito pangbubula, totoo ito. Kaya sabi ko, kung kayo ay lagi naririyan, si Brother Rod pa kaya? Amen ba? Minsan nga iniisip ko, Lord, linggo na naman. Pero pag nakikita ko kayo, masaya ako. Kaya huwag kayong mag-alala, may blessing kayo kay Lord. Okay, tayo ay makakapo at tayo po ay makinig ng mabuti. So salamat kay Lord kasi hindi niya tayo pinababayaan. Balikan ko po ang binasa natin ngayon, sabi ng Bible, kay Yahweh tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. At inulit niya uli, kay Yahweh tayo magtiwala. Kaya po ito ngayon ang focus po ng ating pag-aaral, sa Diyos lang tayo magtiwala. Alam niyo kung bakit? Kasi pag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, kahit ikaw ay nanlulupaypay na nanghihina ka o nanghihina na, palalakasin ka bigla ng ating dakilang Yahweh Shaddai. Amen ba? Kaya ako'y natutuwa kasi lagi kayong laman ng gawain. Lalo kapag kayo ay nakikinig ng mabuti, naku, nakakatuwa, ano? At hindi kayo nagdadaldalan, naku, nakakatuwa. Gising ba kayo? Ay malay ko, baka mamaya nagpipreach si Brother Rod, kayo naman nagdadaldalan din, sinasabayan nyo ako. Oh, di ba? Kaya kung gusto niyo pagpalain ng Panginoon, makinig kayo ng mabuti. Kanina may lumapit sa akin, nagbigay siya ng blessing. Sabi niya, Brother Rod, salamat sa mga aral na napapakinggan ko. Nakalaya ako. Kaya minsan din, maganda rin minsan na pag si Brother Rod pag nangaral, medyo pabuljak, ano?
May lumalaya eh. Ibig sabihin, pinagpapala kayo sa mga salita ng Panginoon. So ngayon, ang tanong dito ay ganito. Bakit kailangan nating magtiwala sa Diyos? Bakit nga ba? Yan na naman tayo, yung awiting puno ng katanungan. Bakit nga ba? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bayang ko nahangka. Kayo naman, napakaseryoso nyo. Ako ngayon, nag-iisa. Okay. Bakit nga ba kailangan natin magtiwala sa Diyos? Yan ngayon ang ating tutuklasin. So pag-aralan natin ang mga katangian ng Diyos. Kasi para lubusan tayo magtiwala sa Kanya, so dapat malaman natin ano bang katangian mayroon ang Diyos. Kasi hindi ka piling magtiwala sa isang bagay na hindi mo siya kilala. Tama ba? Pero pagkakilala mo ang isang bagay, maibibigay mo ang buong tiwala. Kaya dito ang tanong ay, bakit kailangan nating magtiwala sa Diyos? So ano ba ang katangian ng Diyos? So, una, ang sabi po ng aklat ng Jeremiah chapter 51 verse 15, ang Diyos ang lumikha ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, inayos niya ang daigdig ayon sa kanyang karunungan. Iniladlad niya ang mga langit ayon sa kanyang kaunawaan. So ano ba ang katangian ng Panginoon? Una, ang kanyang katangian, God is omnipotent. Sabihin niyo po, God is omnipotent. So anong ibig sabihin ng omnipotent? Pag sinabing God is omnipotent, He is all-powerful God. Amen ba? Siya ay makapangyarihang Diyos. So, pag sinabing makapangyarihang Diyos, ibig sabihin, kung siya ay talagang makapangyarihan, kanino ka ngayon magtitiwala? Sa kulang ang kapangyarihan o doon sa makapangyarihang Diyos? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mag-alinlangan. Wala nang ibang Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, wala nang ibang Diyos na makapangyarihan, kundi si Yahweh lamang. Naniniwala kayo doon? Patutunayan ng Diyos na siya ay makapangyarihan sa lahat. Alam niyo po sa paanong paraan. Halimbawa, dumadaan ka sa struggle ng buhay, tapos marami kang problema, marami kang dinadaanan na hindi maganda, pero nagugulat ka bakit nagiging maayos ang lahat ng bagay. Amen ba? Ngayon, sabi po ng aklat ng Jeremiah chapter 32 verse 17, sabi dito, si Jeremias ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Sabi ni Propeta Jeremias, nilikha mo ang langit at lupa sa iyong kapangyarihan, walang mahirap sa iyo. Amin ba? Kaya po, alam niyo po, sabi ng Bible, kamangmangan lang ng isang tao kapag siya'y hindi nagtiwala sa Diyos. Bakit? Kasi alam natin, ang langit at lupa, nilikha ng Panginoon. Nilikha ng Diyos. Tapos, hindi ka magtitiwala sa Kanya. So, nasaan ang tao kung hindi sa magtitiwala sa Diyos? Samantala, ang laki-laki ng mundo, ang laki-laki ng daigdig, ni dulo ng mundo hindi mararating ng ating paningin. Pero nagawa ng Diyos likhain ang daigdig na ito. Bagaman ito'y napakalaki,
Bakit sabi ni Propeta Jeremias, sapagkat, sabi nito, walang bagay na mahirap sa iyo. Bakit? Kasi siya ang makapangyarihang Diyos. Kaya kung naniniwala tayo na si Yahweh ang makapangyarihang Diyos, kahit may sakit ka, may karamdaman ka, o anumang sakit ang taglay-taglay ng iyong katawan, kung ang buong daigdig ay nagawang ayusin ng Panginoon, yung pakayang katawan mo ang hindi kayang ayusin ng Diyos. Amin po. Tayo sa paningin ng Diyos, period lang tayo eh. Wala pa nga eh. Baka maliit pa tayo sa point. Alam niyo po, nung likhay ng Diyos ang buong daigdig, sabi ni Yahweh, sabi po ng aklat ng Genesis, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Sabi po dito, walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Walang anyo ang mundo. Dilim ang bumabalot sa daigdig. Alam niyo po, nung sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, nagkaroon nga. Walang dilim na hindi kayang liwanagan ng Diyos. Amin ba? Madilim ang iyong paligid. Maraming may problema sa buhay, hindi alam ang gagawin, madilim ang isipan. Punong-puno ng kaguluhan ang kanyang buhay, wala sa ayos. Pero kung babasahin niyo po ang creation, makikita niyo po ang isang madilim na lugar ay napalitan ng liwanag. Bakit nangyari yon? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag kayo magpapaniwala na ang tao hindi magbabago. Huwag kayo maniwala doon. Ang buhay na madilim, na sasabihin natin, wala ng pag-asa, huwag kayo maniwala doon. Bakit sabi ni Jeremias, walang bagay na mahirap sa iyo? Nang ibig sabihin, kapag nagtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, kung mayroong mang kadiliman sa iyong buhay, sa iyong pamilya, kapag ikay nanalig kay El Shaddai, ang lahat ng kadilimang yan ay kayang-kayang palitan ng liwanag ng ating Yahweh El Shaddai. Amin po. Kaya po, makikita natin, ang mundo, sabi doon, ay wala sa ayos. Walang hugis. Tingin sa katabi. Dati may hugis yan eh. Oy, huwag kayo magagalit sa akin, baka mamaya sabi, ito sabi si Brother Rod. Kumustahin pala natin yung nasa kantin. Kumusta po kayo sa kantin? Hindi, marami pa rin sila doon eh. Oo, lumipat lang sila dito kasi may sound din doon, di ba? Pero narinig tayo doon sa kantin. Palakpak nga po kayo dyan. Uy, nalipat ang kantin dito. O, dyan sa kantin po, palakpak po kayo. Ay, hindi marinig. Pagpalain kayo dyan ng Diyos. Kung kami man ay medyo malayo sa inyo, pero ang Diyos hindi malayo sa inyo. Amen ba? Okay. Ang mundo ay wala sa ayos. Nang ibig sabihin, walang hugis, walang anyo. Pero tingnan niyo ang ginawa ng Panginoon. Napakalaki ng mundo, pero nagawa ng Diyos ilagay sa ayos. Ginawa ng bundok, ginawa ng lupa, ginawa ng dagat, nasa arrangement, ano? Ang galing ng Diyos talaga. Kaya huwag kayong mag-alala, makapangyarihan ng Panginoon. Magtiwala ka lang sa Kanya, iaayos niya ang buhay natin. Amen po? Yan si Brother Rod eh. Hindi ko kaya kung saan ko ilalagay ang aking pamilya, pero sabi ko, Lord, bahala ka. Pero siya nag-ayos. Kapag nilagay mo sa Diyos ang lahat ng bagay, iaayos talaga ni Yahweh El Shaddai. Amen po.
Lalo ngayon, ang wife ko nasa Manila, ang anak kong isa nasa Manila, yung iba kong anak nasa Bataan, nag-aaral. Sabi ko, Lord, paano ito? Hiwalay kami. Tapos nakikita ko yung mga anak ko nasa Bataan, nandoon sa isa kong anak na may business, nagluluto sila, ang sasaya nila. Sabi ko, wow, Lord, salamat sa iyo. Hindi ko man magawa, pero ginagawa mo para sa aking mga anak. Yun ang sinasabi po natin na minsan may mga bagay na hindi natin magawa, pero ang Diyos ang gumagawa. Hindi natin naaayos, pero ang Diyos ang nag-aayos. Amen ba? Kaya hindi naman tayo dapat kabahan, hindi tayo dapat matakot. Bakit? Kasi pag nagtiwala ka sa Panginoon, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya lahat ng pangit na buhay, pangit na sitwasyon ng buhay, wala sa ayos ang buhay, maniwala kayo, makapangyarihan si Yahweh El Shaddai, lahat ng wala sa ayos, aayusin ng Panginoon. Halimbawa, hanap buhay mo wala sa ayos. Pagiwang-giwang. Ba nung sabihin ng Lord, kasi wala rin sa ayos ang lupa at ang tubig, magkasama eh. Tapos umiikot eh. Walang makitang lupa, walang makitang dagat, magulo. Kaya parang magulo ang iyong paligid. Sabi sa brother, binabago lagi. O di ba magulo? Kasi wala sa ayos, pinagmasdan ng Panginoon. Pangit. Maka-Diyos tapos makamundo, wala sa ayos. Ang kanan nasa Diyos, ang kaliwa nasa demonyo, wala sa ayos. Andiyan ba kayo? O sinaririyan pa? O di ba wala sa ayos pagka na kay Lord ka, tapos nasa mundo ka. Mayroong ang preacher ako nakitang naghalimbawa niyan eh. Pag ang kanan daw nasa Diyos, ganon. Pag ang kaliwa nasa mundo, ganon. Kaya pag naglakad, ganon. Pangit, di ba? Dapat daw ang kanan kay Lord, ang kaliwa kay Lord para maganda ang dating. Nasa ayos. Hindi talaga maaayos ang buhay ng tao kapag wala ka talagang desisyon. Kung gusto mong maayos ang iyong buhay talaga, magdesisyon ka. Kay Lord ka talaga. Na kahit ano mangyari, huwag ka nang mag-isip na, hindi. Minsan sa mundo rin ako. Subukan ko rin mag-wansay para maranasan ko rin. Huwag mo nang subukan. Mamamatay ka. Mayroong mga ganong mga pagkakataon eh. Lagi na ako nasa El Shaddai, boring. Boring ba kayo? Okay, tayo hindi Pero mayroong mga nagpaplano. Linggo-linggo lang nasa El Shaddai ako. Next week naman sa isang linggo, mag-wansay naman tayo para makita natin kung anong mayroon doon. Kayo naman, para naman kayong ngayon lang ipinanganak. Gising ba kayo? Alam nyo na kung anong mayroon doon. Nang ibig sabihin kat hindi ka pumunta doon, alam mo na kung anong mayroon doon. Huwag mo nang subukan. Tapos sasabihin mo, di baka may Amerikano kasi doon eh. Kay El Shaddai ka humingi. Kapag kay El Shaddai ka humingi, tiyak ibibigay sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Bakit? Naniniwala ba kayong alam ng Diyos ang kakulangan ng tao? Kung mayroon man kayong mga pangailangan at talagang kailangan mo yan at wala sa iyo, alam na alam ng Diyos yan. Bakit? Ito ngayon ang creation. Pinagmasdan ng Diyos ang mundo. Nung pinaghiwalay na niya ang tubig at ang lupa para maging maayos. So nagkahiwalay, ang lupa ay tinawag na daigdig at ang mga tubig na nagsama-sama ay tinawag na karagatan. Kaya pag kayo ay nasa karagatan, wala kayo sa daigdig. Gising ba kayo? O basahin niyo ang Bible, di ba? Nung magsama-sama ang lupa, tinawag ng Diyos sa daigdig ang lupa. Ang nagsama-samang tubig, tinawag na karagatan. Kaya pag gusto mong lumabas ang daigdig, pumunta ka sa dagat. Nasa labas ka ng daigdig. Okay, nakita ng Diyos na magkahiwalay na ang dagat o ang tubig at ang lupa, lumutang na. Nakita ng Lord.
Kasi wala namang sinabi ang Diyos na magkaroon ng mga kabundukan. Ibig sabihin, nung lumutang ang lupa, kasama ang mga kabundukan doon. Ibig sabihin, maganda na. Nasa ayos na. Kaya nakita ng Panginoon, walang puno, walang halaman. Kaya nakita ng Lord ang kakulangan ng mundo. Tapos, naglikha ang Diyos ng mga halaman, mga puno. Nagkaroon na ng mga puno. Anong pakinabang ng mga puno? May puno nga, wala namang titira. Naglikha ang Diyos ng mga ibon. Tapos, mayroon pang tumubong saging. Kawawa ng mga saging ito, lamang unggoy. Kaya nung maglikha ang Diyos ng mga puno, kulang pa rin. Kasi paano mapakinabangan ng mga puno? Wala namang kakain ng mga bunga ng puno. Kaya naglikha ang Diyos ng mga hayop. Amen ba? Alalahanin niyo po na unang hayop likhain kaysa tao. Hinuli niya ang taong likhain kasi baka magkamali ang Diyos ng paglikha ng tao. Inuna niyo munang hayop, experiment. Ay, sorry naman na, baka sabihin niyo si brother, pati experiment dinadala dito. O siyempre, naglikha ang Diyos sa mga hayop. Nung likhain niya mga hayop, itong maganda sa Diyos, kumplito. May maliit, may malaki. Iba't iba pang hayop. Kaya minsan, nung ako ay wala pa sa gawain, narinig ko yung kapitbahay namin, hayop ka! Sabi ko, anong kayang klaseng hayop yun? Sabi ng babae, hayop ka rin! Sabi ng mga anak, hayop si tatay, hayop si nanay. Sabi ng isang anak, tayo kaya? Sumagot ang bunso, anak ng hayop. Gising ba kayo? O ito ngayon, nalikha na. Nakita ng Diyos ang karagatan, wala rin laman. Useless itong karagatan, walang laman. Kaya naglikha ang Diyos ng mga isda, dambuhala, maliliit. Mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, naglikha ang Diyos ang isda. Anong pinakamaliit na isda? Anong dilis? Kayo naman. Yung ginagawang alamang, ano kayo? O, di ba? Ang galing talaga ng Diyos mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na gawang likhain ng Diyos. Ang tanong, may makagagawa kaya ng ganon? Wala. Kung yun ay nagawa ng Diyos, bakit ka pa nag-aalinlangan sa Kanya? Magtiwala ka sa Diyos. Manalig ka sa Kanya. Sabi ng aklat ng awit, yung binasa natin kanina, kayawi tayo magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. Anong ibig sabihin ng huwag manghinawa? Huwag magsasawa, huwag titigil, huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Andyan ba kayo? Kaya nga, nakakatuwa din yung mga kanta. Kung hindi ngayon ang panahon, mamaya na yun, ubos ang oras natin eh. Okay. Sinasabi natin na God is omnipotent. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At pinakita niya ang kanyang pagiging makapangyarihan sa pamagitan ng paglikha. Wala na kong pwedeng gamiting halimbawa, kundi yung paglikha ng Diyos, doon ay makikita natin kung gaano ang kapangyarihan ni Yahweh El Shaddai. Kaya kung tayo ay mayroong mga bagay na pangailangan, sa Diyos ka magtiwala. Kung madilim ang iyong buhay, sa Kanya ka magtiwala, kaya kang bigyan ng liwanag ng Diyos. Kung nagkukulang tayo sa buhay, magtiwala ka sa Panginoon. Kung ang daigdig ay napunuan ng Diyos ang lahat ng bagay, ang buhay pa kaya natin ang hindi punuan ni Yahweh El Shaddai. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya, huwag kayo magtataka kung bakit inhuli ng Diyos ang tao. At huwag kayo magtataka bakit nauuna ang mga hayop at ang tao'y nahuhuli. Kasi silang naunang likhain. Amen ba? At ang pinakamaganda pa noon, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Ang sabi ng science, ang tao daw ang pinakamataas na uri
ng hayop. Man is the highest form of animal. Kaya minsan ang tao may pagka, kayo may sabi noon. Kayo may sabi noon, hindi ako. Okay, pangalawa. Pangalawa, God is omniscient. Anong ibig sabihin ng omniscient? He is all-knowing God. Amin po. Alam niyo po, nakakatuwa kasi sabi dito, itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay nakakaalam ng lahat. Ang salitang omniscience ay nagmula sa dalawang salitang Latin. Ay ba, Latin pa si brother, ano? Omni signifying all. Yan. At scientia signifying knowledge. Kaya sabi dito, kapag sinabi natin na ang Diyos ay omniscience, nangangahulugang ito na mayroon siyang perpektong kaalaman sa lahat ng bagay. Mayroon siyang perpektong kaalaman sa lahat ng bagay. Kaya hindi na niya kailangan matuto ng anuman. Alam niya ang lahat ng bagay. Hindi na niya kailangan mag-aral. Alam niya ang lahat ng bagay. Si Brother Rod kailangan mag-aral kasi hindi ko alam ang mga bagay-bagay. Amen ba? Kailangan ko mag-observe kasi hindi ko alam ang mga bagay-bagay. Baka ako magkamali, sumablay. Gising ba kayo? Pero ang Diyos hindi niya kailangan na mag-aral kasi nasa Kanya ang lahat ng bagay. Alam niyo po, sabi ng Aklat ng Awit, Kabanatang 139, talatang 2. Ang hirap magtagalog sa no? Mga verse, 139. Yan, 139, verse 2. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Talatang 3, ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, talatang 4, di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di nalilihim. Grabe ang Diyos, ano? He is omniscient. He is all-knowing God. Anong ibig sabihin doon? Alam niya, hindi ka pa nagsasalita. Hindi ka pa umiimik. Alam na ng Diyos na natutulog ka na. Okay lang kayo? Oy, sorry naman ha, baka mamaya mayroon nga natutulog dyan, tapos sasabihin nyo, ito tayo si brother, pati ang pagtulog ko, pinakikialaman. Sa bagay, ang Diyos ay talagang mapagmahal. Kaya hinahayaan lang kayong matulog dyan. Malay nyo, di kayo makatulog sa bahay. Dito, inaantok kayo, nakakatulog kayo. Sige lang, God is love. Amen ba? Walang siraan ng trip. Okay. Sabi ng Bible, hindi pa tayo umiimik, yaong ating sasabihin, alam na. Alam mo ng lahat iyon, lahat ay di nalilihim. Kaya huwag kayong mag-alala, nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi nga sa ibang bahagi ng kasulatan, bugtong hininga pa lang natin, alam na ng Diyos ang ating ibig sabihin. Sipin nyo, bugtong hininga pa lang? Kaya pag si brother may problema, pag sunod-sunod yung bugtong hininga ko, ibig sabihin, buhay pa. Hindi naman nawawala kasi yun mga kapatid. Yung bang hindi mo masabi yung laman ng puso mo. Kasi kanino ko masasabihin? Mag-isa ko sa kwarto. Alam mo, tawagin ko isang platter, halika, pakinggan mo ako. Kaya minsan, kinikim-kim ko na lang, Lord, ikaw na lang ang pagsasabihan ko. Hindi mo ako makapagsalita, hindi ko mo alam kung nasaan si Lord. Basta alam ko, ang Lord, nandoon sa kwarto ko, nandoon sa labas, salat, nandoon siya. O kaya ang ginagawa ko, hindi ko makapagsalita, bugtong hininga na lang. Kaya sabi ko, Lord, huwag sana mabugto ang hininga ko. Kasi sabi ng Bible yun bugtong hininga mo palang alam na ng Diyos ang ibig mong sabihin.
Hindi ka pa nagsasalita, alam na ng Diyos kung ano ang iyong sasabihin. Ganyan ang ating Yahweh El Shaddai. Kung ganyan ang Diyos, kailangan ba natin mag-alinlangan sa Kanya? Hindi. Alam ng Diyos ang inyong mga pangailangan ngayong araw na ito sa lugar na ito. Alam ng Diyos kung ano ang mithiin mo bago pa lamang kayo pumunta sa lugar na ito. Kaya kahit hindi kayo nagsasalita, alam ng Diyos ang inyong pangailangan. Bakit? Kasi Siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Pangatlo, kasi mag-145 na. Pangatlo, God is omnipresent. Anong ibig sabihin ng omnipresent? Meaning, He is present everywhere at all times. Amen ba? Siya ay laging present sa lahat ng lugar. Or the other words, the presence of God is always present everywhere. Walang lugar na absent ang Diyos. Naniniwala kayo doon? Kaya kung saan man kayo naroroon, andun ang Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, wala ang Diyos dito. Halimbawa, nandun ako sa tinhaw, kayo naman nasa hanghaw. Tapos yung iba nasa bahaw. Dito ko lang naintindihan, dito pala nanggaling yung mga salitang kangkong, hongkong, saykong, buti hindi na sa amin bukong-bukong. O di ba? Halimbawa, nasa hangaw kayo, tapos answered prayer yung nag-pray doon. Ay, wag mo isipin na wala siya sa tinhaw. Hindi ka magpe-pray kasi doon lang sa hangaw tinutugon ang panalangin. Dito wala. Ang sabi ng Bible, isa sa katangian ng Diyos, ang kanyang presensya ay laging present sa lahat ng lugar. Kaya kahit saan ka manalangin, naruroon ang ating Yahweh El Shaddai. Anong sabi ng Bible? Jeremiah o Jeremias, kabanatang 23, talatang 23 hanggang talatang 24. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi na nanatili sa isang lugar lamang. Amen ba? Jeremias 23:23 hanggang 24. Ako ay Diyos na sa lahat ng dako at hindi na nanatili sa iisang lugar lamang. Walang makapagtatago sa akin, kaya iwan mo na ang kinakasama mo ngayon. Ay, kasama ba yun? Sorry naman. Alam niyo ang panalangin ko kay Lord? Lahat ng tapat sa Panginoon, pagpalain niya. Yun ang prayer ko kay Lord. Lahat ng mga manggagawang tapat kay Lord, pagpalain niya ang buhay. Ang sabi ng Bible, walang makapagtatago sa akin. Nakikita ko, o nakikita ko siya kahit nasa kwarto siya. Nakikita ko siya kahit saan siya pumunta. Kaya hindi tayo pwede magsinungaling. Sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Amen ba? Kahit magsinungaling tayo, ay wala ako dito. Saan ka, sister? Nandito sa bahay. Tumawag ako sa bahay niyo, wala ka daw. Andun ako, nasa CR. Sinong kasama mo? Kaya kailangan nating magtiwala sa Diyos kasi Siya ay Diyos na nasa lahat ng lugar. Ibig sabihin, kahit anong ginagawa mo, magpapakamatay ka lang, kasama mo pa rin ng Diyos eh. Sipin mo, tatalong ka na lang, tapos biglang nangusap ang Diyos sa'yo, wag, masakit yan. O di ba maraming talagang gusto nang mag-suicide, tapos nung mag-suicide na, biglang natauhan, biglang nagliwanag ang kanyang isip. Bakit? Kasi baka tumalon siya, hindi siya mapuruhan, tapos pilay, tapos bali-bali ang buto, tapos buhay pa, mas lalo kang kawawa. O di ba? Kaya titiyakin lang ng magpapakamatay, siguradong patay siya. Kasi kapag hindi mo pa panahon, kahit durog na yung paa mo, durog na yung ulo mo, buhay ka pa rin.
Mas masarap ang mabuhay ng normal. Kahit may problema, mas masarap mabuhay. Amen ba? Ngayon, kung tayo ay naniniwala kay El Shaddai, nagtitiwala sa Kanya, ibig sabihin, huwag kang mawala ng pag-asa kasi kahit saan ka naruroon si Yahweh El Shaddai, sabi doon, walang makapagtatago sa Kanya kahit itago mong damdamin mo, alam na alam yan ni Yahweh El Shaddai. Yung bigat ng damdamin mo ngayon, alam ng Diyos yan, kapatid. Kat hindi mo sabihin yan. Bakit? Walang makapagtatago sa Diyos. Amen po? Kaya nawa sa araw na ito, dahil tapos na tayo. Oo, lagpas na ako ng 5 minuto eh. Ngayon, sabi ni Haring Jeremias, ni Propeta Jeremias, sapagkat walang mahirap sa iyo. Di ba may kantangan? Walang mahirap sa iyo. Huwag kayong kakanta, may choir tayo. O, tayo na tayo. Yakapin na po ninyo ang iyong mga daladalahan at tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Glory to God. Everybody close our eyes. Mayroon ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo ay magtiwala. Mayroon bang mahirap sa akin? Mayroon ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo ay magtiwala. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Minsan pa, walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. O walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Sabi natin, walang imposible sa'yo, Diyos. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Sa nagkakaisang tinig, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Mga kapatid, sa Diyos tayo magtiwala. Walang mahirap sa Panginoon. Lahat ay magagawa ng Diyos. Sa mga aral na ating napakinggan, walang dahilan
para tayo ay mag-alinlangan. Kahit ano ang kalagayan ng ating buhay, kayang-kaya itong solusyonan ng ating Yahweh El Shaddai. Manalig lang tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya. Sabi nga ng Roma chapter 10 verse 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya magtiwala ka sa Kanya, hindi ka bibiguin ng Diyos. Hingiin nyo sa Panginoon ang mga bagay na nais nyo, mga bagay na gusto nyong ibigay ng Diyos sa inyong buhay. At magtiwala ka sa Kanya, manalig ka sa Kanya, na yung hihingiin mo ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Kahit yan ay imposible para sa iyo, magtiwala ka, walang mahirap sa Diyos. Amang banal, salamat sa iyo sa araw na ito. Salamat sa mga aral na bigay mo sa amin. Lord, pagpalain niyo po lahat ng kahilingan ng aking mga kapatid. Ano man ang kanilang mga hinihingi sa mga oras na ito, naniniwala kami na ito ay ibibigay mo sa kanila. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na kakaalam ng lahat ng bagay, at ikaw ang Diyos na nasa lahat ng lugar. Ama, sa iyong makamay ay aming ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Umaasa kami, Ama, na sa iyong mga salita na aming napakinggan ay pinagaling mo na ang lahat ng may sakit at may karamdaman at pinalaya na ang lahat ng mga may problema sa buhay. O Diyos, pagpalain mo lagi ang mga bagay na ito na aming itinataas sa iyo, na hawak ng aming kamay, Ama, pagpalain ito at basbasan upang ang mga bagay na ito ay magbigay ng karangalan sa iyong banal na pangalan. At inaangkin na namin, Ama, lahat ng aming kahilingan ngayon ay ibinigay mo na, at inaangkin namin, O Diyos, na kaming lahat ay answered prayer na. Lord, pagpalain mo ang pag-uwi ng bawat isa. Dalangin ko ang kaligtasan ay ilagay mo lagi sa bawat isa. Pagpalain mo sila lagi sa bansang ito ng Hong Kong, huwag silang pababayaan, Ama. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan sila at proteksyonan, at amin ang inaangkin. Sa araw na ito, kaming lahat ay tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya sa iyo, Ama, ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo at dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas.
Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingad niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ang salita ng Diyos. Salamat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kini mo na answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kini mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. huwag kang mag-alilangan, tiyak ibibigay niya. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Ang kinin mo na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Answered prayer ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Pinagpala ka na. Ang kinin mo na. Ang kinin, ang kinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na